8 buwan matapos sumuko kay mismong Pangulong Noynoy Aquino, ngayon lamang nagpahayag si Janet Lim Napoles na handa na siyang ilahad ang kanyang nalalaman sa di umano'y pork barrel scam. Pero isa sa mga hiling niya, gawin siyang state witness. Kung mangyayari kasi yon, maaaring pakawalan si Napoles para sa kasong serious illegal detention at hindi pa siya makukulong. Kaugnay naman ng reklamang plunder. Narito ang aking report. May mga sinabi siya na mga instances of alleged security threats sa cellphone, tawag, text sa mga pamilya niya, etc. Noong nag-press con si Justice Secretary Leila de Lima, mismo siya na nagsabi na may mga banta raw sa buhay ni Janet Lim Napoles, ang itinuturong mastermind ng bilyon-bilyong pisong pork barrel scam. Ang banta sa buhay ang isa sa mga requirement para matanggap ang isang testigo sa Witness Protection Program ng Department of Justice. Kung wala ito, base na rin sa reglamento ng DOJ, hindi maaaring maging state witness ang isang testigo. They're laying down the predicate for a Witness Protection Program. Si Atty. Marichu Lambino, isa sa mga private prosecutor na humawak sa state witness na si Willie Nang Osier, presidente ng kumpanyang Bell Corporation na tumestigo sa plunder case ni dating Pangulong Joseph Estrada. Ang testimonya ni Osier ang isa sa mga basehan ng conviction noon ni Estrada. Sinabi ni Willie Nang Osier na dineposito niya sa Velarde account. Yun yung tinanggap ng korte para makonvict si Estrada for plunder. Ano nga ba ang benepisyo pag ginawang state witness ang isang akusado? Pinakamalaki na rito ang kapalit na hindi na siya makakasuhan at makukulong. Kung sakasakali, sa kaso ni Napoles, pwede pa siyang pakawalan kahit nakadetena na sa kasong serious illegal detention na isinampa laban sa kanya ni Ben-Hur Luy. Ang logical consequence na you are in the safekeeping of the state, hindi ka ilalagay sa kulungan na alam ng mga tao. Ilalagay ka sa isang bahay na hindi alam ng mga tao kung nasaan yon. Hindi mo siya pwedeng ikulong nga. So, merong siguro magiging tussle sa korte. Sasabihin ng judge, hindi pwede kasi nasasakdala siya sa aking court, sa Makati Court. So, magkakaroon ng mga argumento. Tapos, pwedeng hindi pumayag, pero most likely, sasabihin ng DOJ, hindi ho namin pwedeng ilagay yan dyan dahil nasa Witness Protection Program na namin siya. Bukod dito, pwede magpalit ng pangalan si Napoles, bibigyan siya ng mga security escort, bibigyan siya ng bahay at kabuhayan. At dapat ang buhay niya bilang isang state witness ay hindi nalalayo sa kanyang nakasanayan. Pwede rin siyang umalis ng bansa, depende sa mapapagkasunduan sa Memorandum of Agreement sa DOJ. Pwedeng ilagay sa Memorandum of Agreement na i-relocate sa ibang bansa or i-relocate sa ibang probinsya. At pwedeng ilagay din doon na kung anong negosyo or means of livelihood ang pwedeng gawin sa kanya. Dahil yun yung paano siya mabubuhay bukod sa allowance niya. Isang modicum of lifestyle na commensurate or similar dun sa kanyang pinanggalingan. Hindi basta-basta ibinibigay ang status bilang state witness. Kaya kung ito nga ang plano ng DOJ, sabi ni Atty. Lambino, dapat ay makabuluhan ang makukuhang ebidensya nila kay Napoles. Halimbawa na lamang, dapat maipakita raw ni Napoles na pumasok ang pera sa mga account ng mga inaakusahang mambabatas. Para sa isang conviction beyond reasonable doubt ng plunder case, kailangan maipakita mo na yung pera ay higit sa 15 million na pera ay pumasok sa account or napunta sa sa mga senador na iyong in-implicate. Batay dun sa karanasan natin dun sa plunder case ni Estrada, ang tinanggap ng korte yung mayroong paper trail na cheque na pumasok dun sa Velarde account.